Ang mga opinyon sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again mga kaibigan sa ating palantunan and happy weekend na! Alright, ngayong araw na ito mga kaibigan, buhos na naman ang ulan. Narin na naman si Habagat. Ingat-ingat po tayo. Kung nakanda na kayo mga kaibigan sa unang bahagi ng ating palantunan, pasadamo na natin ang ating top stories for the day. Ngayong araw na ito ng Friday, August 14, 2026. Medyo sinaswerte po tayo at despite doon po sa hectic schedules mga kaibigan ay napaunlakan tayo para, tama-tama, para sa ating mga senior na mga nakatutok sa ating palantunan na may mga queries. Nasa Kamala Communication, pabatiin po na natin mga kaibigan si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Sila po ang House Chairman ng committee ng ating mga senior citizens. Sabi nga, tatanda rin kayo. Kaya makinig kayo. Pabatiin mo na natin. Kong Mila, good morning po sa inyo. And maunang araw po ng Biyernes sa inyo. Good morning, Ray. At good morning sa lahat ng mga nakikinig sa programang Abante Radio. At lalong-lalo na po sa mga minamahal kong senior citizens. Alright. Siyempre, kami lahat po itatanda at aabot din po yan. Kung Mila, kayo po nung naging privilege speech po niyo the other day, dyan sa Kamara, sa inyong pananaw po, ano po pinakamalaking problema po ngayon ng ating mga senior citizens, yung kakulangan po, ito po ba may kaugnayan sa pension, healthcare, pagkain, trabaho, o access po sa government services? Lahat po nito, kasi talaga naman pong, hindi ko po maintindihan ang patakbo ng mga ahensya ng gobyerno. Parang salusalungat, hindi mo maintindihan. Kaya pala, nagmamahal ang gamot. Kasi ang ating mga senior citizen, syempre, kagaya ng pinaglalaban ko na Universal Social Pension, dahil alam ko na kailangan nila yon. Kailangan nila. Kaya at saka lalo na ito, nakakagalit, nakakagigil itong at sistemang ito. Kaya pala ang mahal-mahal ng mga gamot. Hinay lang po. Yung mga senior po natin, baka po tumaas ang presyon ninyo. Huwag kayo masyadong magalit. Pero marami po tayo mga senior citizens, reality, ang nagsasabi po, na hindi nga po sapat ang kanilang natatanggap na pensyon. At ayuda dahil sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pagkain, presyo po ng gamot. Ano po ang konkretong solusyon natin ngayon sa ating panukala? Go right ahead po. Para sa akin, kagaya ng ipinopose ko, na-approve na nung isang araw lang sa Committee on Health yung botika sa barangay. Ito malaking tulong sa lahat, lalong-lalo na yung nasa mga liblib na lugar na hindi sila nakakakita ng parmasya. So, itong butika sa barangay ay mga basic medicines ang malagay diyan at yung mga maintenance ng hindi lang mga senior citizen kasi marami rin nagme-maintenance na hindi senior citizen, di ba? Opo. So yon mag-aano ang gobyerno kasi may pondo naman ito kagaya yung sa Mandanas ruling, di ba? Na nabababa sa mga LGUs yung pondo pagbili ng gamot. Malaking bagay po yan, Kong Mila, dahil
mapapalapit po. Hindi na kinakailangan lumuwas pa sila sa mga syudad para bumili sa mga butika. Ano po? Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko na huwag na ilagay lahat doon, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, para hindi na sila kailangang bumaba o mamasahe para lamang sa pharmacy, kasi kung minsan napakalayo po ng syudad, ng kapital na pagbilhan nila ng pharmacy. Kasi kung ito maipatupad ito ng gobyerno, malaking gakaanan sa mga tao. Kasi malaking ayan, bagay po yan, kagaya naisip nito. yun yan, kung ang isa pa po na madalas sa reklamo po sa atin ng ating mga seniors, mga nakikinig at nakatutok ngayon, yung hirap daw po ng pagkuha ng kanilang mga benepisyo at mga discounts. Sa tingin po ba rin yung problemang ito? Problema po ng batas, ng implementation o kakulungan po sa enforcement sa mga establishment at LGUs? Isa yan, kakulangan ng information, kakulangan ng yung pangil, no, para maano tong mga hindi tumutupad sa ating mga benepisyo at pribilehyo. Kagaya ng nag-discount na yan. Napag-usapan na namin yan at lahat naman ng pinatawag namin. Pero ngayon, hindi na naman nila ino-honor. Hindi tama ito kasi batas na hindi nila pwedeng sundin. Yung mga discount na yan. Kaya nga, dapat ito ay dahil meron ng commission ang senior citizen, kaya nga ipinaglaban namin ito noong 17th Congress na magkaroon ng sariling komisyon ang senior citizen para ito na lang ang mag-aalaga sa mga senior citizen. Ito dapat mabigyan ng pangil ang NCSC para sa mga hindi tumutupad ng batas ng pribilehyo namin ay sila ang magpupulis. Ayun. And ma'am, paano po natin naharapin naman yung problem ng senior citizens na walang sapat pong health insurance? Nahihirapan po makakuha ng HMO coverage dahil nga po sa edad nila. Hindi, ito namang senior citizens automatic members ng PhilHealth. Oh. Automatic sila, oo. Kaya kung ano ang mga packages, kung anong mga para sa senior citizen ng PhilHealth ay naman po, libre po sa amin. Binibigay po lahat ng PhilHealth. Kaya nga po, marami akong hinihingi na naman sa PhilHealth para sa mga nakatatanda. Kasi ang isang problema po, tama naman na yung mga sakit, may mga binabayaran po ng PhilHealth. Libre po ang senior citizens dito sa kalusugan na yan, no. Andyan din yung yakap, no, na libreng check-up, libreng laboratories at may 20,000 pa na worth of medicine na ibibigay na libre. Pero ito medyo nagkakaroon ng glitch, kaya nga yun ang inaayos ko ngayon sa bagong presidente, nang nakikipag-appointment ako sa bagong presidente para maayos itong libreng 20,000 pesos na ito na gamot para sa mga nakatatanda. At saka isa pa yung bakal, pag tayo nabalian ay tayo ang bumibili. Paano yun kung wala na tayong pambili, hindi na tayo makalakad buong buhay natin. Yun. Kaya yun, marami akong inaayos pa sa karagdagan. Do marami na rin naman packages ang PhilHealth na naa-avail ng mga senior citizens. Kung Mila, marami po tayong mga senior citizens ang patuloy na nagtatrabaho po. Yan, common knowledge po yan. Kahit na napasa po sa retirement age. Dahil nga po, hindi sapat ang kanilang pension. Dapat po bang magkaroon ng mas malaking government livelihood at employment program para po sa kanila?
Yes, meron na kaming ipinasa na batas doon sa doon sa Committee on Senior Citizen na employment opportunities para sa mga seniors na pwede pa sila bumalik sa trabaho kung capable pa sila. Gobyerno at kung sa pribado naman para sila'y tanggapin ay binigyan namin ng 24% tax rebate ang gobyerno tanggapin yung mga nakatatanda. Pag ito'y naisabatas na, which na-approve noong 19 Congress sa Kongreso, hindi lang insyunan sa Senado, ay makakabalik na ng trabaho ang mga senior citizen na capable pa. At saka yung livelihood, yun ang talagang dapat ibigay sa mga nakatatanda. May livelihood naman ang DSWD, yung SLP, pero napakahirap naman po i-avail. Yun nga po sinasabi ko, ang gaganda po ng programa, ang gaganda po ng mga panukala na inihahain namin, pero sa implementasyon po nagkukulang. Nako dapat pala araw-araw nating pinipitik yan. Pinipitik ang para maalala nila na dapat seryosohin po nila ang implementation. Talaga, hindi nila siniseryoso ang gaganda ng programa ng ating Pangulo, pero ang implementasyon doon naman nagkakagulo. So dapat yan comprehensive na dapat kung ano yung dapat ibigay sa mga senior citizens para naman gumaan ang buhay nila. Konti na lang panahon ang itatagal nila dito. Hindi pa ba natin sila alagaang mabuti? Yun ang palagi kong sinasabi. At sabi ko, budget hearing naman, sabi ko, tutulungan ko ang NCSC para magkaroon ng pondo ng livelihood para sila na ang magbigay ng livelihood para sa mga nakatatanda. Kasi kaya nga meron kaming commission na nagpapasalamat talaga kami na nagkaroon ng commission ang senior citizen para sila na ang talagang mag-alaga sa mga nakatatanda para maalagaan silang mabuti. Ngayon, sa kapiranggot na pondo ng NCSC, umaandar na yung livelihood sa mga regions kasi may mga regional directors na kami. May opisina na kami ng regional. Kaya nga ngayon, ang inaano ko na naman ay magkaroon ng opisina ang NCSC bawat probinsya para mas madali ang pagtulong sa mga senior citizen, magbigay ng livelihood. Kaya yun, nag-uusap kami ni Chairperson Mercy Gutierrez na kung ano ang ikabubuti ng buhay ng mga tao, ayun ang talagang hihingin namin sa gobyerno para And maayos finally, na po ang mga nakatatanda. doon sa naging paliwanag po ninyo, napakahalaga po yan. So, hindi naman sapat na may kakulangan pa ang Senior Citizens Act na kinakailangan po na reviewin o yung overhaul. Dahil sa realidad, sabi nga po niyo, implementation. Dahil napakaganda na po ng mga panukala at nakapaloob na intention doon sa mga batas na nakapasa na. Ngayon po, doon sa actual na suporta po sa buhay nila na maging magandang mapangalagaan po na marangal ng ating mga senior hanggang sila po ay umabot doon sa limit ng kanilang mga edad. Oo. Alam mo, ito lang naman ang hinihingi namin, no? Na maalagaan ang mga nakatatanda para naman mamuhay sila ng may dignidad at may seguridad. Yung hindi ba sila mag-iisip pa na yung kawawang senior citizen nandiyan na lang na wala nang nag-aalaga, palaboy-laboy na. Yun ang hindi ko matanggap, Rey. Yun ang hindi ko matanggap. Kung bakit hindi maalagaan ng mga senior citizen na mabuti? Bakit hindi maibigay? At saka bakit kami na lang nakuhuli? Nadagdagan na naman ang 4-piece. Ito lang kapilanggot na hinihingi namin na pension. Bakit hindi maibigay? Para sa lahat. Dapat naman ito para sa lahat kasi
Alaga namang madiskrimina kami. Opo, puso po ninyo, Kong, puso yung po, Maltaya, ha? Yung mga Alalay po. tumatanggap ng SSS, GSIS, bakit madiskrimina sila? Nagbayad din naman sila ng buwis noong kabataan nila. Nagtrabaho sila, umambag sila sa gobyerno. Bakit ngayon pinagdadamutan? Opo. Karagdagan na lamang Kong, pinaabot po ng pamilya ni Ma'am Remy Magat yung napakagandang gesture na ipinabot po ninyong guarantee letter na nakatulong po sa kanilang hospitalization. Taos puso po silang nagpapasalamat, Kong. Alam mo, ito pa ang problema namin, Ray, yung GL na yan. Napakaganda po ito, no? Kasi syempre, yung mga constituents namin ay sa amin lumalapit, Opo. So, itong GL na ito, malaking makakatulong sa kanila kasi nabibigyan sila ng tulong pambayad ng ospital. O kaya na ewan ko kung aalisin sa amin ito, hindi ko na alam. Kung iano na naman ito sa mga hospital, sa mga DOH, ay good luck. Good luck. Baka naman magmula madaling araw hanggang hating gabi nagpipila yung mga senior citizen para humingi ng kapiranggot na tulong. At sana naman wag naman po mawala dahil malaking bagay po Sana yan, nga. lalo na Sana sa nga. ating mga senior citizens sa Kong Mila. Ito naman kung dumaan sa amin, hindi naman namin napipera ito Kasi diretso sa hospital ito. Ang DOH ang magbababa ng GL sa hospital. Sa pamamagitan lamang namin na sasabihin sa DOH na itong taong ito nangangailangan ng tulong, bigyan ng 50,000. Ganon. Simpleng-simple. Hindi naman namin nakahawakan sana yung GL. DOH yun, nagsusulat lang kami, ipinapasa lang namin sa kanila yung mga humihingi ng tulong. Pero kung hospital na naman, good luck. Kawawa na naman. Ang mga tao. Ma'am Mila, thank you so much once again dito po sa wisdom at mga paliwanag po ninyo. Malaking bagay po ito para ma-enlighten ang ating mga senior citizens at mga nakatutok po sa ating plan tuna. Once again, more power po sa inyo, ma'am. Thank you, Ray. Thank you sa oportunidad na ito. Maraming salamat, kapatid. Dariwa mga kaibigan, Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Sila po ang House Chairman Committee ng Senior Citizens.